Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagyayari ng iba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga gilyo namin na taga-subaybay, ipagpatuloy po natin ang definisyon ng salitang Al-Quran. Nabanggit natin ang iba't ibang definisyon at iba't ibang grupo ng mga tao na hindi nangangahulugan, mga kapatid, sa iba't ibang definisyon ito'y magkakasalungat. Hindi siya magkakasungat. Lahat ay tama. Bakit? Kasi lahat ay tumutumbok dun sa katotohanan. Nga lang, bawat isa sa kanila o bawat grupo sa kanila, merong tinutumbok. Kumbaga, meron silang, nakapokus sila sa isa o dalawang bagay o tatlong bagay. Samantalang, lahat ng sinabi nila, tama lahat yun. Walang mali doon. Lahat ay totoo, katotohanan, at lahat ay matutunghayan natin, makikita natin sa banal na Quran na ito'y mga katotohanan. Ngayon, mga kapatid, nandito tayo sa pwede natin sabihin, pangkalahatan. Pangkalahatan na definition na ito ang napili ng mga karamihan sa mga dalubhasa sa Islam. Ano yung pangkalahatan na yun na definition, mga kapatid? Ito. Al-Quran. Ang Quran ay kalamullahi ta'ala, salita ng Allah, al-mu'jiz, na himala. Al-mulazzalu ala qalbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan ito ipinahayag, ibinaba, na direct doon sa puso ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pinuno ng lahat ng mga propeta at mga sugo. Al-maktubu fil masahif, na kung saan ito'y nakasulat sa mga aklat na pinagsulatan ito. Sabihin, sa mga, anong tawag nito? Sa bawat aklat, sa iba't ibang klase ng pinagsulatan, pero isa lang isinulat, ito'y banal na Quran, tinatawag na masahif. Ibig sabihin, iba't ibang kopya, hindi iba't ibang laman. Iba't ibang kopya ng Quran na nasa masahif. Al-mangkulu bit-tawatur, na kung saan ito ay nakarating sa atin ng napaka-authentic, mutawatir ang kanyang pagdating, na katulad nung ating sinabi na ito ay salin-salin ng grupo ng mga tao sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panahon, na kung saan imposible, hindi pwede mangyari na itong mga tao na ito sa iba't ibang lugar ay nagkakasundo-sundo para dadalhin ang Quran, isasalin sa iba't ibang lahi, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panahon. Kundi ito ay dala nung kanilang tunay, makatotohanang paniniwala na ito yung salita ng Diyos, na kung kaya ito'y kanilang inalagaan at salin-salin sa kanilang mga lahi. Halimbawa ako,
Kung hindi ko man naisolo ang Quran, pero alaga ko ang Quran. Pagkatapos nun, yun din na naituro sa aking anak. Yun din naituro din sa aking naging apo. Sa apo ng aking anak hanggat sa sumunod na iba't ibang henerasyon, nananatili ang Quran na gano'n na walang dagdag, walang bawas, at ito'y hamon. Hamon, challenge sa lahat ng tao na para magsuri kung totoo ang sinasabi namin bilang mga tagaturo ng Islam na walang dagdag, walang bawas ang banal na Quran. Okay mga kapatid? Al-muta'abbadu bitilawate. Na kung saan ang pagbibigkas, pagbabasa nito ay isang uri ng pagsamba. Ibig sabihin isang uri ng pagsamba, pagbigkas o pagbasa namin nito ay meron kaming malaking gantimpala. Kaya isang uri ng pagsamba, hindi katulad ng ibang aklat na maaaring pag binabasa mo wala kang makukuha ang gantimpala, maaaring may makukuha kang kalaman pero walang gantimpala. Ang Quran sigurado, kahit hindi ko siya naintindihan o hindi siya naintindihan ng isang Muslim, kapag binasa niya, bawat isang letra ay meron siyang 10 gantimpala, 10 reward, 10 hasana, sabi sa wikang Arabic. Al-mabdu'u bi surat al-hamd, na kung saan ito ay pinakaumpisa niya yung suratul hamd, sabihin, suratul fatiha na alhamdulillahi rabbil alamin. Yun ang unang-unang sura. Wal makhtumu bi suratin nas, na kung saan ang pinakadulo nito ay ang kabanata na tinatawag na suratul nas. An-nas, ibig sabihin an-nas, sangkatauhan. Kaya nag-umpisa sa papuri, papunta sa pinakadulo na sura o kabanata patungkol sa ipinangalan sa sangkatauhan. Yun ang simpleng, pwede natin sabihin, pangkalahatan, comprehensive na definition ng Quran. Ulitin ko mga kapatid. Ito ay salita ng Allah. Al-Mu'ajiz. Ano ibig sabihin ng Mu'ajiz? Ibig sabihin ng himala na hindi pwedeng gayahin ng kahit sino. Hindi pwedeng gayahin ng kahit sino. Al-Munazzalu ala qalbi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ito ay ibinaba direct doon sa puso. Yung yung revelasyon direct sa puso ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pinuno ng mga propeta at mga sugo. Al-maktubu fil masahif, na ito yung nakasulat sa mga iba't ibang kopya ng mushaf. Iba't ibang kopya ng tinatawag na mushaf, yung aklat na yun na banal Quran, tinatawag na mushaf. Al-manqulu bit tawatir, na kung saan ito yung nakarating sa atin na sama-samang nagparating ang iba't ibang tao, napakaraming tao na hindi kayang bilangin, milyon-milyon, na mutawatir. Sabihin ng mutawatir, authentic, walang dagdag, walang bawas. Al-muta'abbadu bitilawati, na kung saan itinuring bilang pagsamba ang pagbibigkas nito. Sabihin, pag binabasa mo, meron kang reward kaagad. Al-mabdu'u bi suratil hamd, na mag-umpisa sa sura ng Al-Hamd, suratul Fatiha na alhamdulillahi rabbil alamin ang kanyang umpisa. Al-makhtumu bi suratin nas, na ang pinakadulo nito ay surat An-Nas. Ngayon mga kapatid, ipapaliwanag po natin ng simpleng definition na ito. Very simple na definition, ipapaliwanag natin. Ngayon, ano yung paliwanag mga kapatid? Una-una, yung salitang kalamullah, salita ng Allah. Ibig sabihin, labas dito sa salitang definition na ito, labas dito ang Allahu Akbar. Ibig sabihin na una-una, itong pagsabi natin ng ito yung salita ng Allah, ay ang katibayan nito, na ito yung salita ng Allah, mismo ang Quran, yung mismong Quran ang katibayan na ito yung salita ng Allah. Pangalawang katibayan ang sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagpapaliwanag ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang sunnah, ang kanyang gawain, ang kanyang salita. Okay? Ganun din ang ijma. Ibig sabihin ng ijma, pagkakasundo ng napakaraming mabubuting mga Muslim. Nagkakasundo sila. Na ito ay sapat na sa atin ng
bibigay ng isang kabanata ng banal na Quran bilang patunay na ito ay salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong pinatunayan ng Allah sa banal na Quran? Na ito'y kanyang salita? Sabi na Surah At-Tawbah, ayat number 6. Ba'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa in ahadun minal musyrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kung meron isa sa mga musyrikin, ibig sabihin isa sa mga nagtatambal o sumamba ng iba maliban sa Allah, ibig sabihin isa sa mga hindi Muslim na sumasamba ng iba maliban sa Allah, isa sa kanila, istajaraka, humingi ng tulong sa iyo para alagaan mo, proteksyonan mo. Isalita direct kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajirhu, alagaan mo itong tao na ito. Kung kailangan niya ng pangangalaga, proteksyon. Hatta yasma'a kalam Allah, upang marinig niya ang salita ng Allah. Marinig niya ang salita ng Allah. Kaya, ang Allah mismo nagsabi ng binibigkas ni Prophet Muhammad ay salita ng Allah. Thumma ablighu ma'mana. Pagkatapos, kapag may pagkakataon na may balik mo siya sa pinanggalingan niya, naligtas siya makabalik sa kanyang pinanggalingan, gawin mo. Mga kapatid, doon sa salita na yun, maraming pinapatunayan, pero pinapatunayan dito yung salitang kalam Allah, salita ng Allah. Pangalawang pinatunayan ng aya na ito sa Surah At-Tawbah ay ibig sabihin, ganun ka makatarungan ang Islam na inutusan tayo na kapag ang sino mang nasa labas ng Islam sumasamba ng iba maliban sa Allah na nangangailangan ng tulong natin ay tutulungan natin. Ibig sabihin sa wika ngayon, yung definition o mga salita ngayon, anong sabi? Yung mga non-kumbatan na hindi Muslim. Non-kumbatan, ibig sabihin, hindi sila kalaban kasi wala silang armas eh. Tulungan mo kapag nangangailangan ng tulong. Napakalinaw, napaka-practical na sistema ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulungan mo, alagaan mo ang musyrik kung kailangan niya ng tulong. Lalo-lalo na kung meron siyang kalaban na kailangan niyang proteksyon, ay alagaan mo, proteksyonan mo para makaligtas mula sa kanyang kalaban pagkatapos. Para marinig na, ibig sabihin, dawahan mo para marinig ng salita ng Allah. Pero hindi ibig sabihin, dawahan mo, paliwanagan mo, gagawin mo siya Muslim. Hindi yun na ibig sabihin. Kung papayag, okay. Pag hindi, okay rin. Ang mahalaga na iparating mo mensahe ng Islam. Pagkatapos sabi na, thumma ablighu ma'mana. Pagkatapos, dalhin mo siya kung saan siya ligtas. Sabihin, ibalik mo siya sa kanyang pinanggalingan para may ligtas niya ang kanyang sarili, kanyang buhay. Allah Akbar mga kapatid, napakagandang sistema. At pinatunayan na ganun ang kalamullah, ganun ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dahil sa ganitong pagkasabi na salita ng Allah, ibig sabihin, labas dito ang salita ng tao. Katulad ng salita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi kabilang sa Quran. Kahit ang hadith ay sinasabi na ito ay may gantimpala kapag binasa mo at inalam mo, pinag-aralan mo, ganun pa man ay wala siyang gantimpala na katulad ng banal na Quran na pagbigas mo pa lamang nito. Kahit hindi mo pa naiintindihan ang kahulugan nito, ay meron ka ng gantimpala sa bawat letra na 10 reward, 10 gantimpala. Kaya, ibig sabihin mga kapatid, ito'y salita ng Allah. Ang banal na Quran ay kalamullah. Salita ng Allah. Yun ang unang-unang doon sa definition. Ano yung kasunod doon sa definition? Sabi niya, al-mu'ajiz. Ibig sabihin ng mu'ajiz, mga kapatid, ay ibig sabihin
hindi kayang tapatan, hindi kayang gayahin ng sino man. Galing sa salitang ajaza. Hindi niya nakayanan. Ibig sabihin, ang banal na Quran ay hindi kayang tapatan, hindi kayang gayahin ng kahit sino, na yun ang nagpatunay na ito'y salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun pa man mga kapatid. Pagpatuloy po natin ang paliwanag na ito. Diyan lang muna kayo. Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Mga kapatid, nabigyan natin ng konting paliwanag yung mu'ajiz. Ibig sabihin, kamangha-mangha at hindi kayang gayahin ng kahit sino. Bilang patunay na ito ay pag-ari lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, medyo hahaba ng konti ang paliwanag dito dahil ito talaga yung pinakapaksa natin. Himala, kamangha-mangha. Kamangha-mangha, himala, kasi bukod dun sa salita na hindi kayang gayahin ng kahit sino, ang kahulugan ng salita ay hindi ring, kumbaga sa ano, mga himala na hindi pwedeng mangyari maliban sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ipapaliwanag natin yung salitang mu'ajiz. Saan nanggaling ito? Ang salitang mu'ajiz, mga kapatid, ay wala tayong matutunghayan sa Quran. At wala rin tayong makikita sa Sunnah. Ngayon ang tanong, paano lumabas ang salitang mu'ajiz o mu'ajiz, ibig sabihin ng mu'ajiz sa himala? Ay wala naman sa Quran, wala sa hadith. O yung salita mismo na mu'ajiz o mu'ajiza, wala sa Quran, wala sa hadith na tumutukoy sa banal na Quran. Nga lang, yung kahulugan niya, yun ang dahilan kung bakit lumitaw ang salita. Yung kahulugan ng mu'ajiza, ibig sabihin himala, kamangha-mangha, hindi ka panipaniwala, pero nangyari.
Yun ang, kaya lumito kasi yung kahulugan na yun nakamangha-mangha. Kahima-himala. Hindi ka pa panipaniwala pero nangyari. Dahil ito'y kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mapapasa natin sa Quran, mapapasa natin sa hadith. Pero mismo, ang punto lang kasi natin yung word na mu'ajiza sa wikang Arabic ay hindi ganun ang pagkasabi sa banal na Quran, hindi rin ganun ang pagkasabi sa hadith. Kaya lang yung kahulugan noon ay yun mismo ang daladala ng Quran at daladala ng sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dahil doon, ang mga ahlul ilm, yung mga ang tawag nito, ang mga paham o ang mga dalubhasa sa Islam ay ginamit nila yung wika, yung word na mu'ajiza upang linawin, upang ilantad ang pakahulugan na nagpapatunay na ang banal na Quran ay kahima-himala. Wa qad istafadu hadha at-ta'bir. Nakuha nila yung ganitong term na ginamit nila na wikang Arabic siya. Saan nila nakuha? Min mithli qawlihi ta'ala, doon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah? Ito ang sinabi ng Allah na ibig sabihin, himala, kamangha-mangha. Anong sinabi ng Allah sa banal na Quran mismo? Sa Suratul Isra, Surah 17 ng banal na Quran, Aya 88. Ganitong pagkasabi. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul la in istama'atil insu wal jinn ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Ito yung himala. Ito yung, kumbaga sa pagpapakita ng kahinaan sa tao. Na ibig sabihin kasi ng mu'ajiz ay hinamon ng Allah ang lahat ng kanyang nilikha, lalo-lalo na yung tao at ang jinn, para mag-produce ng katulad ng Quran, pero hindi nila kaya ng tapatan ng Quran. Kaya yun ang tinatawag na i'jaz. Kumbaga sa kamangha-mangha, kasi, tawag nito, na-shock, nagulat, namangha ang mga tao sa hamon na ito kasi hindi nila nakayanan na tapatan. Kasi wala sila sa kakayanan. Kaya ito yung mu'ajiza, mga kapatid. Anong sabi ng Allah? Qul, sabihin mo, la istama'atil insu wal jinn. Kahit magsama pang lahat ng tao, mula sa kaunawang tao hanggang sa kahuli-hulihan tao bago magulong daigdig. At ganun din, ang lahat ng mga jinn, mula sa kaunawang jinn hanggang sa katapusan ng daigdig, magsama-sama silang lahat-lahat. Ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, upang mag-produce ng katulad ng Quran. Upang mag-produce ng katumbas ng Quran. Ano ang sabi ng Allah? La ya'tuna bimithlihi. Kailanman, hindi nila kayang gumawa ng katulad ng Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Kahit magsama-sama pa silang lahat. Kahit magsama-sama pa ang mga jinn at mga tao, ay hindi nila kayang tapatan ang Quran. Kahit lahat-lahat sila. Kaya ito'y hamon. Yung kahinaan ng tao at saka jinn upang tapatan ang banal na Quran, yun ang tinatawag na mu'ajiz. Ibig sabihin ng mu'ajiz, tiniyak ng Allah ang
kahinaan ng tao at saka jin. Sabihin, aajaza, ibig sabihin, pinatunayan ng Allah na wala kayong kakayanan na magsagawa ng katulad ng banal na Quran. Kaya parang sa pamagitan ng hamon na yun, ay tinalo ng Allah ang lahat ng kanyang nilikha dahil wala silang kakayanan ng gawin ng katulad ng Quran. Kahit magsama-sama pa silang lahat. Kaya sa pamagitan ng ayang ito, hinamon ng Allah ang lahat ng kanyang nilikha. Hinamon ng Allah ang lahat ng kanyang nilikha. Tao man o jin, upang salungatin nila ang Quran o gayahin nila ang Quran, walang sino man ang nakatugon, walang sino man na kayanang tapatan ang hamon na ito. Walang sino man. Allahu Akbar. Kahit nagtulong-tulungan pa silang lahat ng tao, lahat ng jin, sama-sama silang lahat para magpalitaw ng katulad ng Quran, ay hindi nila kaya. Kaya ajazu an dalik, hindi nila nakayanan na gawin ito. Hindi nila nakayanan ang gawin ito. Dahil sa hindi nila nakayanan ang gawin ito, tinawag ng Allah na mu'ajiza o mu'ajiz ang Quran dahil kumbaga sa saludo, nagpakumbaba, nawala ng pag-asa ang sino man na hinamon ng Allah para gumawa ng katulad ng Quran. Kaya talo ang lahat. Allahu Akbar. Talo ang lahat ng nilikha ng Allah sa hamon na ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yung pagkatalo na mga kapatid, yun ang i'ajaz. Pagkatalo ng tao laban sa hamon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya tinawag na mu'ajiza. Ngayon, dahil sa hindi nila nakayanang tapatan ang hamon na ito, ay binaba ng Allah ang hamon. Baga, binabaan niya ng konti. Baka sakali, kaya nila. Baka sakali makayanan nila. Kaya khaffafat tahaddi wa tahaddahum bi ayatu bi 10 suwarin mithli suwaril Quran. Hinamon sila ng Allah, kung hindi nyo kaya na magpalitaw ng buong Quran, okay, kahit 10 kabanata na lang. Kahit 10 kabanata na lang. Kaya hinamon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga tao, mga jin, lahat ng kanilang nilikha para mag-produce ng kahit 10 kabanata na ng Quran, hindi pa rin nila nakayanan. Hindi pa rin nila nakayanan. Lahat tayo, wala tayong kakayanan. Okay? Ano ang sinabi ng Allah sa surat Hud? Ano ang sinabi ng Allah sa surat Hud? Ganito ang sinabi ng Allah sa surat Hud. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Am yaquluna iftara. Di ba sinabi nila? Sino nagsabi? Yung mga walang pananampalataya. Nasabi nila, inimbento daw ni Prophet Muhammad ang banal na Quran. Inimbento? Kaya ba mag-imbento ng isang tao na hindi marunong sumulat, hindi marunong bumasa? Paano sa mag-imbento? Tingnan niyo mga kapatid, yung sitwasyon ni Prophet Muhammad SAW, hindi marunong sumulat, hindi marunong bumasa, ay isang uri ng paghamon. Bakit? Kasi kung hindi pala maaaring mag-imbento si Prophet Muhammad SAW dahil hindi siya marunong sumulat, hindi marunong bumasa. Ibig sabihin, paano mangopya ng sinasabi ng iba? Hindi naman siya marunong sumulat, hindi man siya marunong bumasa, hindi na kayang basahin, hindi na kayang isulat. Yung mga dating kasulatan.
At totoo talaga yun, napatunayan yun, na hindi siya marunong bumasa. Na pinatunayan yung pangyari na yung ibinahayag sa kanya, hindi na talaga salita, kundi na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi hindi nga siya marunong, paano siya mangopya? Hindi naman siya marunong bumasa, hindi marunong sumulat. Sige nga, pwede ba mangopya hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat? Pwede mangopya siguro, pero ang isang litra o isang word, i-copy na sa buong maghapon. Okay mga kapatid. Am yaquluna naftara. Di ba, sinasabi ng mga walang pananampalataya na si Prophet Muhammad, inimbento niya ang Quran? Allahu Akbar. Qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat. Kung si Muhammad ay inimbento niya ang Quran, ibig sabihin, pwede pala mag-imbento, di gumawa kayo, maglabas kayo, magpalitaw kayo ng 10 kabanata na inyong inimbento. Ibig sabihin, kung pwede pala mag-imbento, na katulad ni Prophet Muhammad, di marunong sumulat, di marunong bumasa, nakapag-imbento, di kayo rin, mag-imbento kayo ng 10 kabanata ng Banal Quran. Wada'u man istata'tum min dunillah. At hingan nilang tulong ang sino mang kaya niyong hingan ng tulong maliban sa Allah. Humingi ng tulong kahit kanino, maliban sa Allah. In kuntum sadiqin. Kung kayo nagsasabi ng katotohanan. Ang tanong, nagawa ba nila yun? Di wala. Kaya patunay ng sino man, walang sino man ang kayang mag-produce ng kahit isang kabanata ng banal na Quran. Yung pa kaya 10, lalong ko yung buong Quran. Kaya dahil sa paghamon ng Allah at talo ang lahat ng kanyang nilikha para gawin yung hamon, yun ang tinatawag na mu'ajiz. Tinalo ng hamon ng Allah ang lahat ng kanyang nilikha. Kaya tinawag na ang Quran ay mu'ajiz. Mag-produce kayo ng katulad ng buong Quran, hindi na kaya kahit magsama-sama silang lahat. Kung gayon, sabi nyo, inimbento ni Prophet Muhammad ang Quran, di mag-imbento rin kayo. Kung nagsasabi kayo ng totoo, di mag-imbento rin kayo. Nagawa ba nila mag-imbento? Oo, nagawa sila. Meron nag-imbento sa kanila, yung mga siraulo nag-imbento, pero katawa-tawa. Kasi kahit ang batang maliit ay hindi maniwala doon sa kanilang inimbento. Kasi salitang walang kahulugan, walang kabuluhan. Maraming pong salamat mga kapatid. Tatapusin po natin sa susunod yung paliwanag na ito katulad ng sinabi natin mahaba-haba kasi ito ang pinakapaksa natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.